Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Akala ko takot ka mag-isa doon. Bakit gusto mo doon sa bahay natin? Gusto ko muna magpahinga. Gusto matulog ko ng mahaba. Tulad ng payo ni Doktor, kailangan ko talaga ng bed rest. Malay makabuo na tayo. Ayaw mo ba? Sabi ko sa asawa ko. Siyempre gusto, para hindi na tayo kulitin ni na mommy kung kailan sila magkakaapo. Sabi ko sa aking asawa, pero iba ang plano ko. Iba ang nasa isip ko. Hindi ko alam pero bakit hinahanap-hanap ko ang lalaking iyon na hindi ko kilala. Gusto ko naramdamin muli ang kanyang mga bisig. Gusto ko mag-isa doon sa bahay. Tulad ng sabi niya sa akin na pupuntahan ako kahit na walang kasiguruhan. Maghihintay pa rin ako. Naghintay ako ng Friday para ihatid ako ng mister ko. Pero Wednesday pa lang nagsabi na ito na ihatid ako sa bahay, iba raw kasi ang tingin niya sa akin. Parang malungkot raw ako at hindi mapakali, siguro nag-alala ang asawa ko sa akin. Hindi kasi ako makatulog at makapag-concentrate sa office araw-araw dahil sa nangyari nakaraang linggo. Sigurado ka na ba? Paano kapag may emergency mag-isa ka lang doon? Malayo ako. Paano kita matutulungan? Sabi ng asawa ko sa akin, habang naghahanda kami ng mga gamit ko na gagamitin sa bahay ko sa Laguna. Huwag ka mag-alala, kaya ko sarili ko. Sagot ko sa aking asawa. Alam mo sa totoo lang, ayaw ko na mag-isa ka lang doon. Gusto kitang samahan doon, magpahinga tayo doon. Mga 1 week, nag-chat na ako sa aking boss at nagpapaalam na mag-vacation muna ako. Sa sinabi ng asawa ko, parang nawalan ako ng gana. Kaya nga gusto ko mag-isa doon para makita ko muli ang lalaki. Paano kung nandoon siya? Di wala din mangyayari, di ba? Marami pa ka pang tatapusin sa office nyo. Okay lang ako doon, huwag kang mag-alala. Sabi ko muli sa asawa ko. Hindi pa nagre-reply si boss. Gusto kita samahan. Ayoko naman na mag-isa ka lang doon. Hindi na lang ako kumibo at naghintay na lang kami ng oras na gumabi para hindi kami matrapik. Pero habang paalis na kami, tumawag ang supervisor ni Jimmy. Pinapayagan siya na mag-vacation leave pero 2 days lang, marami daw kasi nagagawin pa. Medyo natuwa ako sa aking narinig. 2 weeks ang aking vacation. Kung 2 days lang ang asawa ko, marami pa akong oras para hanapin ang estrangherong lalaki. Nagbiyahe nga muli kami ng asawa ko pauwi sa aming bahay sa Laguna. Tulad ng dati nag-uusap kami tungkol sa gagawin namin sa bahay. Pinayagan kasi ang asawa ko ng boss niya pero 2 araw lang, kaya susulitin daw niya ang 2 days namin doon. Bago niya ako iwanan doon, babalik na daw siya ng Friday ng hapon ulit. Kahit paano nawala ang iniisip ko lalo na nakikita ko na ang asawa ko at walang topak. Hanggang sa malapit na kami doon kung saan siya napaaway, tumingin din ako nagbabakasali na dumaan ang lalaki doon o kaya nandoon, pero nakarating na kami ng bahay, wala akong nakita. Medyo malungkot ako dahil hindi ko talaga siya nakita, pero hindi ako nawala ng pag-asa. Pag-alis ng asawa ko, lalabas ako para kung sakaling makita niya ako. Hindi na kami nagluto dahil dumaan na kami ng fast food at doon lang namin kinain sa bahay. After naming kumain, naligo ako para presko ang pagtulog. Nakangiti naman ang asawa ko nang makita ako. Ang ganda at sexy pa rin talaga ang asawa ko. Hindi ako magsasawa sa'yo. Sabi ng asawa ko. Bago niya ako binuhat at dinala sa higaan namin, tulad ng sabi niya. Susulitin niya raw ang bawat sandali na kaming dalawa lang, mukhang totoo nga dahil mukhang nasa kondisyon siya. Medyo biting nga lang ako dahil ang bilis niya kumilos.
kung saan-saan nakakarating ang kamay at labi. Hindi tulad ng estrangherong lalaki na dahan-dahan at tila ingat na tila ba mababasagin ako. Ibang-iba talaga. Siguro dahil 2 linggo rin na hindi kami nagtabi bilang mag-asawa. Gigil na gigil ang asawa ko. "Sandali, hintayin mo ako." "Sandali," sabi ko sa aking asawa. Pero huli na dahil nangisay na siya at bigla na lang bumagsak sa akin. Hindi man lang ako pinaabot, ito ang kinaiinis ko pa sa kanya. Tapos pagkatapos walang nang pakialam sa akin, tatalikod na, at maya-maya naghihilik na. Naiwan tuloy akong nakatingin sa kisami at nakasimangot. Sabi niya susulitin, pero siya lang pala ang nag-enjoy. Natulog na lang ako at hinayaan ko na lang siya. Dahil masyado tamihik sa bahay at malamig din ang klima, nakatulog ako ng mahimbing. 10:00 na ng umaga nang gisingin ako ng asawa ko. Niyaya niya ako mag-almusal kami. Nakaluto na pala. Diretso na rin ako sa lamesa at kumain kami. Mamaya hapon punta tayo ng palengke. Bili tayo ng ulamin natin bukas. Marami daw mga gulay na tinda doon, saka sariwa pa. Sabi ng asawa ko. Habang abala sa pagkain, tumango na lang ako at umuo. Inis pa rin kasi ako sa kanya kagabi. Hanggang sa umabot ng hapon, tinatawag ako ng asawa ko para pumunta nga kami ng palengke. Wala talaga akong gana na umalis, napipilitan lang talaga ako. Pero dahil wala naman akong gagawin, sumama ako. Nag-ikot-ikot kami sa loob ng palengke. Marami nga mga tindang gulay at isda. Habang naglalakad kami dala ang pinamili namin pabalik ng kotse, may nakita ako na pamilyar sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang lalaking nakaaway ng asawa ko. Nakatalikod ito at bumibili din. Dali-dali ko na minadali sa paglakad ang asawa ko papasok ng kotse para hindi niya makita nang makapasok na ang asawa ko. Kunwari may nakalimutan ako na bilhin sa loob ng palengke. Gusto pa nga sumama pero sabi ako na lang para mabilis ako makabalik dahil padilim na. Bumalik nga ako doon sa loob ng palengke. Nagpalingalinga ako. Pero hindi ko na nakita pa ang lalaki. Dahil hindi ko nakita, bumalik na lang ako dahil tumatawag na sa cellphone ang asawa ko. Bakit daw ang tagal ko? Pagtapos ko na ibaba ang tawag ng asawa ko. Nagmamadali akong bumalik sa kotse, pero may isang tao akong nabangga sa balikat. Sorry po. Sabi ko agad, sabay na nagkatinginan kami. Parang biglang huminto sandali ang oras ko pagkakita ko sa lalaki. Doon ko rin nakita ng maliwanag ang kanyang mukha. Medyo may edad na pala siya. Siguro tansya ko nasa mahigit 40 na, pero malaki talaga ang build ng katawan niya. Hindi ako nakapagsalita hanggang sa lumapit dahan-dahan ang kanyang mukha sa tenga ko. Sabay bulong sa akin na, "Mamaya gabi, pupuntahan kita sa bahay mo. Pagbuksan mo ako ha." Sabi pa niya. Tumango ako bilang sang-ayon, pero hindi ako nagsalita. Agad na akong lumakad nang maramdaman ko ang vibration ng cellphone na muling tumatawag ang asawa ko. Napabili tuloy ako ng pata ng baboy sa daanan ko. Kahit wala sa loob ko na bumili para hindi magtaka ang asawa ko kung ano ang binalikan ko na bibilhin. "Ang tagal mo naman, sabi mo mabilis ka lang, madaming tao, saka pumili pa ako nito." "Ano yan, pulutan? Iinom ba tayo?" Tanong nga asawa ko. Bigla tuloy akong napasagot na, "Yes, shot tayo mamaya pampatulog." Ayos yan. Matagal na rin akong hindi nakakatikim ng crispy pata. Natuwa ako sa aking narinig, sumasang-ayon talaga sa akin ang pagkakataon. Isipin mo, mag-iinom kami. Hindi naman sanay mag-inom ang asawa ko. Pag nagkataon, magiging maligaya ang gabi ko mamaya. Masaya ako habang nagluluto. Ang mister ko naman ay pakanta-kanta rin kapag nalasing daw kasi ako mamaya. Yari ako sa kanya. Sabi pa nito, after ko maluto ang crispy pata, binuksan ko na ang isang bote na nakatabi na matagal na doon sa display namin ng mga alak. Hindi na kami kumain, sabay na lang daw sa tagay sabi ng asawa ko. Nasa sala kami habang nanonood ng basketball ang asawa ko.
Habang unti-unti rin nag-iinom, hindi naman ako sanay uminom, pero naglagay din ako sa baso at nilagyan ko ng yelo. Bandang 8:00 ng gabi, pasilip-silip ako sa bintana namin, baka kasi nandoon na ang lalaki. Sa akin naman makita ko lang siya, masaya na ako. Tinitingnan ko rin ang asawa ko, pero kanina pa umiinom hindi pa rin lasing. Mukhang ako pa ang mauna sa kanya na makatulog. Nakakailang shot test rin ako nang may nakita ako na tila anino sa labas. Pinagmasdan ko nga. Ang lalaki nandito nga sa tapat ng gate namin, pero paano ako lalapit sa kanya? Gising ang asawa ko. Gusto ko na lapitan ang lalaki. Para pauwiin na, gusto kong sabihin na sa sunod na araw na siya pumunta dahil aalis na ang asawa ko. Kaya dinampot ko ang laman ng mga basura naming para itapon ko doon sa drum na lagayan ng basura na nakalagay sa may labas ng gate namin. Maaga kasi kinukuha ang basura. Lagay ko lang sa drum ito, paalam ko sa aking asawa. Tumingin lang din siya sa akin at tumango. Sanay kasi siya na ako talaga ang naglalagay ng basura doon, kaya lang pagbukas ko pa lang ng gate, pumasok agad ang lalaki. Hinarang ko siya pero tuloy-tuloy, mabuti na lang at medyo madilim sa parte ng gilid ng gate. Bigla niya akong hinawakan sa ulo, at muling idinampi ang kanyang mainit na labi. Bigla akong natigilan at nabitawan ko ang hawak ko na plastik na basura. Miss mo na ba ako? Tanong ng lalaki. Oh, miss na kita. Parang wala ako sa sarili na sumagot. Bigla lang akong natauhan nang marinig ko may tila bumagsak sa loob ng bahay. Bumalik ka na lang sa sunod na araw, aalis ang asawa ko, babalik siya ng Maynila. Pagmamadali ko nasabi, baka kasi lumabas ang asawa ko. Bigla din na pumunta muli sa pintuan ng gate ang lalaki at ako naman ay agad na bumalik sa loob ng bahay. Pero nasa pinto pa lang ako ng bahay, kita ko agad ng asawa ko na nakayuko na at nakapikit. Nabitawan na pala ang baso nitong hawak, kaya parang may nahulog kanina. Agad akong bumalikwas pabalik sa may gate. Sakto naman palabas ang lalaki. Sabay na, kinawayan ko para bumalik sa loob. Bumalik naman ang lalaki at sinalubong ako. Tulog na ang asawa ko. Mahinang sabi ko sa lalaki. Napangiti kami pareho, at maya-maya tulad ng ginawa niya sa akin noon gabi sa damuhan. Binuhat niya ako papunta doon sa madilim na parte ng garage namin. At doon nga sa maliit na upuan dinala niya ako. Tulad ng dati marahan ang bawat galaw, dahan-dahan at tila lalo akong nasasabik. Wala na akong pakialam sa bawat sandali na iyon. Alam ko na kailangan ko siya, kailangan ko ang bawat bisig niya. Hinahanap ko ang mabango niyang hininga. Ilang saglit pa lang na nandoon kami sa may garahe. Tila sumambulat na ang aking ilang linggong paghihintay sa lalaking estranghero na matagal ko nang hinahanap. Kakaiba talaga siya sa asawa ko. Iba ang bawat galaw niya. Para lalo akong pinasasabik sa bawat sandali ng lalaki. Nawala na muli ang aking pakialam sa paligid. Kahit na alam ko na nasa sala lang ang asawa ko. Hanggang sa muli ang binuhat ng lalaki at inilipat ng pwesto. Inilapag niya ako doon sa hood ng aming kotse. Ito ang gusto ko. Ito ang hinahanap ko na excitement, kakaiba. Kuha-kuha ng estranghero ang mga gusto ko, tila ba alam niya kung ano ang nasa isip ko. Pero nagulat kaming dalawa nang bigla muling may kumalabog sa loob ng bahay. Napadilat ang aking mata at tila saglit na natauhan.